Eto, attorney. Punta naman tayo rito. Ito, hindi ko alam medyo gusto niyo yung topic na to. Pero i-push pa rin natin. Okay. Yung ICI. Ayan, ano pong tingin niyo dito sa ICI? Kasi currently I think malayong distant news na yung about Magalong resigning with this one. Independent Commission on Infrastructure. Ano po masasabi niyo dyan? Well, ang tingin ko dyan, it will expedite the legal process because they will be helping, like for instance, in this case, sa DPWH, tumutulong yan to expedite the legal process to prosecute, no, early yung mga suspected, no, public officials na gumawa ng corruption. So, may katulong yung bawat ahensya na kung saan gusto nilang ma-discover yung mga anomalies. At kapag naimbestigahan nila, so bumibilis ng konti yung proseso at may endorso kagad sa ombudsman. So the ombudsman will have an easy time na eto na, may findings na pala si ICI. Ganito pala ginawa niya. Identify kagad kung sino-sino yung mga suspects. And then maganda ang presentation. Imagine ang chairman yan, retired Justice of the Supreme Court. And definitely, bihasa yan sa investigation and preparation of legal documents. So the moment it endorsed the findings of the ICI to the ombudsman has an easy time now. So hindi niya aralin ng back to basic, no? Kumbaga parang review na lang yon. Tapos sige, sampa mo sa Sandigan Bayan kagad. So definitely that is the basis of Ombudsman Remulla na kaya nilang mag-file, no? Kaya nilang magpakulong in a few months time. Madadali nila dito yung mga corrupt. Because of ang problema na lang, attorney, ang dami daw kasi. Ano na? Ang problema na lang po ngayon, ang dami daw. Na mga posibleng piniprepare na kasuhan. Ay, okay lang yun. Madami kasing corrupt eh. Yun lang ang logic doon. Madami silang pakukulong kasi maraming corrupt. Actually, hindi lang naman public works yan eh. Meron pa dyan sa immigration. Naku, lalo na doon. Sa BIR. O sa Department of Tourism. DOH din, di ba? Marami sa DOH. DOH nga na, isumbong na yan eh. Nag-donate siya ng gamot sa Rotary Club eh. Na-expired yung gamot eh. Tapos binili ng ilang daang milyon. See, hanggang ngayon tahimik. So kasi, natabunan nitong public works. Sa Tourism Authority, ang daming kalokohan dyan. Yung kunwari, hingi ng budget, nagpo-promote ng Pilipinas, yung pala, napupunta sa bulsa ng mga opisyalis yung marketing budget. Pero tingnan mo, hindi na ng tourism baka natin. Kasali ba yan, Tony? Kasi parang hindi ba infrastructure lang mainly? Yun nga, this commission was created for the purpose of helping the DPWH. So hindi pa kasali dito sa immigration. So with the appointment of Ombudsman Remulla, yan dapat magkaroon na ng mga ombudsman. Kasi yan, sabi ni Remulla, he will revive the ombudsman deputization program. Meaning to say that in every agency that is graft prone or known for being a corrupt agency, will be provided with a resident ombudsman. So yung resident ombudsman na yan, dineputize niya yung ombudsman na yan, doon na magsusumbong yung mga empleyado na nagdududa sa mga opisyalis nila. At the ombudsman, the resident ombudsman can immediately act on the complaint. And at the same time, they have the power to investigate, monitor the transactions, no, ng mga opisyalis, like for instance Department of Immigration. So ando doon sila mismo sa battlefield, nakikita nila, and that would also expedite the legal process if there is any complaint against the erring public officials. So parang ito yung magsisilbing mini ICI. Yung dineputize na ombudsman sa bawat ahensya. Hindi naman lahat bibigyan eh. Yung mga prone lang talaga sa graft and corruption.
Magaling po yun, no? Nakita ko rin, attorney, ngayon parang hinihingi ni Ombudsman Remulla na mag-resign yung mga officials niya, parang courtesy resignation. Almost 200 official yata ng... Sa Ombudsman? Opo. Ay, hindi ko kanina lang nakita ko. Ombudsman? Pag nagre-resign niya? Baka bata kasi ni ano. Yan dating dating Ombudsman. Kasi sa amin, when I was still in the government, nung na-appoint kami sa isang ahensya, no, ang una namin tinitingnan talaga, ang una namin kinakausap yung Human Resource Director. At tinatanong namin sino-sino yung mga opisyalis dito, sino nag-appoint, blah, blah, blah. Tinitingnan namin, siyempre dapat ang loyalty na sa'yo. Kasi pag hinudas ka ng mga yan at tauhan pala nung nakaraan, tapos may mga kaso pala sila, ikaw ang babanatan niya. So, if you were the boss, kung pwede lang tanggalin agad-agad, at tanggalin mo yan. Bakit? Kalaban ko yan. Kung tirahin ako patalikod niyan, di ba? Ikaw, ma-appoint ka, di ba? Definitely gagawin mo yun. Kaya nga lang, siyempre, daan ka sa due process. May due process of law tayo. So, gagawin mo dyan, paimbestigahan mo. Pag may kaso, kasuhan mo, o sige, kaso, resign. Pero attorney, yung sa ICI, balik po tayo sa ICI. Yung ICI po ba, kasi sinabi na nila na hindi nila ipapublic yung hearing. Ano po ba? Pabor po ba kayo rito? Anong opinion niyo po? Hindi pa public yung hearing? Ay, sa akin, hindi ako pabor doon. Dapat transparent. May transparency. Pero attorney kasi parang ang sinasabi din ng iba, parang mainly na-demonize kasi yung hearing eh. Kagaya niyan, merong nagkaroon ng nagkamay si Senator Joel Villanueva tsaka si sino ba yung kinamayan niya na member ng ICI? Tapos parang nakabaw ng konti. Yung mga people, yung mga tao, yung assessment nila ay nako, magkaibigan or he would kiss us daw yung ICI kay Senator Villanueva. Hindi naman siguro professional gesture lang. Ayun nga po, nade-demonize ng nagkakanya-kanya silang mga speculation. So, whether transparent or hindi, basta ang importante dito, ginagawa ng komisyon yung kanilang trabaho. Opo. Yun ang importante doon. Kasi kahit transparent yan, kung may mga pailalim na under the table yan, walang mangyayari. Katulad ng isang inappoint dyan dati, bata ni Bongo. Tapos namimili ng tao kung sino yung iimbestiga. Pero yung mismong teritoryo niya, hindi niya maimbestiga. Walang mangyayari. Dapat mas maganda talaga mag-resign na lang. Kilala ka. Mama, dadalit na. Ganun dapat, no? Wala kang pipiliin. Kung talagang investigasyon, lahat. Ang yung ICI po sa inyo ngayon, yung ano po yung expectation nyo sa ICI sa mga susunod na expectation to dapat yan within 6 months time they have already that accomplishment kasi hindi naman long term ang existence yan eh. Okay. Significant accomplishment dapat. We just need to stay there for a short period of time because the only purpose is to expedite the legal process para ma-prosecute kagad yung mga corrupt public officials sa Department of Public Works. And the rest, pwede na hawakan ng ombudsman niya pag naipasa na nila lahat. Tapos sa ombudsman, kung gusto nilang bumilis lalo yan, mag-hire sila ng maraming prosecutors. Pero sinasabi ngayon nila, daw, yung ICI, Remulla show. Remulla? Sabi ni Attorney Empoy din. Depende, hindi. Tingnan natin lang kung ano mangyayari sa November. Pag may nakulong yan, reliable and credible sila. Ayun, yun ang maganda, no po. Dapat may makulong talaga. Madami na sila na imbestigahan ngayon. Tapos marami na rin nakuha para mga ghost projects. Gawa na nga yung kulungan nila eh. Diba?
Swerte nga nila, pinagpagawa pa silang kulungan na bago. Brand new na po. Oo, dapat nga doon sa City Jail yan. Kahalubilo nila yung mga ordinaryong prisoners doon. Bakit sila binigyan pa ng dyan, sariling selda na bago? Violation actually yan ng constitutional provision on the equal protection of ng rights ng bawat tao. Kasi dapat they shall all be treated equally. Equal protection of law yan. So, if they are similarly situated, they committed the same violation of revised penal code. So, magsama-sama kayo dyan. Walang special treatment. Bakit kayo ikukulong sa isang isolated na jail? Ba't hindi kayo sama doon sa mga kasama doon sa mga nakakulong na convict ng less grave felony, may grave, may serious, doon kayo lahat. Total, dapat kayo nga yung nandoon kasi mga plunder yan eh. Ang kaso niyan eh. O, di ba? Dapat doon sila sa karton, natutulog. Ba't may kutsin yung nila dyan? Double deck pa. Diba? Social po? Social pa. Baka mamaya nilagyan pa ng aircon yan. Na problema. Ninakawan ka na, nilagyan pa ng aircon. Kulungan. Inispoiled pa po, no? Tayong lahat naman talaga ninakawan yan dahil tayo nagbabayad ng tax, di ba? Opo. Kasali tayo. Ikaw, kasali ka sa ninakawan ng mga hinayupak na yan eh. Oo nga po. Diba? May pa-VIP pa sila, no? I-divide mo yung billion-billion ninakaw nila. Malaki yun, ha? Grabe. O, ilan tayo maghahati-hati na taxpayer doon sa ninakaw nila? Ang daming ospital mapapatayo no. O, tapos kung tutusin, kung hindi na nila ninakaw yung daan-daang bilyon na pondo na yan, kung nilagay yan sa PhilHealth, wala nang magbabayad ng ospital. Katulad sa Canada, katulad sa Australia, katulad sa Spain, katulad dun sa Netherlands, walang bayad. Kung doon nila nilagay yung ninakaw. Oo nga po, no? O di walang magbabayad ng pag sinabing, member ka ba ng PhilHealth? Oo, o wala, lumabas ka na dito, wala kang babayaran. Baka tadyakan ka pa palabas nung nung admission. Ngayon, hindi ka papalabasin kasi may utang ka eh. Di ba? Pero pag yung pondo ng PhilHealth na yung mga bilyon-bilyong ninako ng mga senador at kongresista, nilagay mo sa PhilHealth, ay tatadyak kang kapalabas pag magaling ka na. Umuwi ka na. Bakit? Bayad na sila eh. Wala na silang pakialam sa'yo. Sa ibang bansa, tayo, mayaman tayong bansa. Actually, biruin mong nagsusurvive tayo despite the fact na hundreds of billions ang ninanakaw sa atin. O isipin mo, kung yung hundreds of billions na ninanakaw sa atin, taon-taon ay nilalagay sa PhilHealth at saka sa education. So lahat nakakapagtapos ng aral. Di ba isipin mo? Yung kupit na lang nga po ng isang kontraktor eh. Di ba? Mm-hmm. Grabe.